Hello po mga kabitik and welcome back to my YouTube channel tutorials. Share ko lang po sa inyo mga kabitik itong MacroDroid SMS automation for GCash and PMaya payment para po sa mga nakapiso Wi-Fi or Microtech hotspot ticketing business. So as you can see po mga kabitik, meron po tayong dalawang cellphone. So yung unang cellphone po mga kabitik, meron po siyang MacroDroid application na merong script. Okay? So bali dito po mga kabitik is bibili po tayo ng voucher code through GCash. So si Macro is magsisend po siya ng voucher code doon sa magsisend po ng GCash. Okay? So example po, dito sa pangalawang cellphone po natin, maglagay po tayo ng amount. Okay? So magsisend po tayo ng 5 pesos amount and then click confirm. Ayan. So nagno-notify po siya dito sa Macro. And then hintayin po natin yung text po ng Macro, okay? So as you can see mga kabitik, naka-receive po tayo ng text from Macro. Ayan. So yan po yung voucher code na sinesend po ni Macro. Ayan. So usually ginagamit po itong MacroDroid dun sa mga naka-hotspot ticketing or voucher code, okay? So napaka-convenience po nito mga kabitik dun sa mga customer natin pag gusto nila bumili ng voucher code through GCash. So magsisend na lang po sila ng amount, tapos ite-text na lang po ni Macro yung voucher code nila. Okay? So meron po akong ginawang installation guide po mga kabitik para po sa step-by-step configuration po natin ng MacroDroid application. So yung una po mga kabitik, isi-download po natin tong MacroDroid version 1 installer. So ilalagay ko lang po yung download link po nito sa description para pwede niyo po siya ma-download. Okay? So meron na po akong na-download. So open lang po natin. So mag-login lang po kayo dito mga kabitik. So ilalagay ko lang po yung password po nito sa description. So click lang po natin login. So proceed po tayo dito sa ating step 2. So mag-install po tayo ng MacroDroid application doon sa cellphone po natin. So using APK installer. So dito po sa installer po natin mga kabitik. So meron po tayong APK installer po dito. So click nyo lang po itong APK button. So mag-extract po siya dito sa desktop. Ayan. So i-download nyo lang po yan doon sa cellphone nyo para makapag-install po kayo ng MacroDroid application. Or yung second option po natin mga kabitik, pwede po kayo makapag-install po ng MacroDroid application doon sa Play Store. Okay, so punta tayo dito sa ating cellphone. Punta tayo dito sa Play Store. Tapos punta tayo dito sa search bar. So type lang po natin dyan MacroDroid. Tapos select nyo po itong icon. Ayan, so MacroDroid device automation. So click nyo lang po yan install. So sa akin nakapag-install na po ako mga kabitik. So open lang po natin. So yan na po yung MacroDroid application po mga kabitik. Okay, so proceed po tayo dito sa ating step 3. So i-import po natin tong MacroDroid version 1 script po natin mga kabitik para po sa GCash or PMaya payment po natin. Okay, so dito po sa installer po natin meron po itong Macro version 1 button. So click nyo lang po yan. So mag-i-extract po siya dito sa desktop. Ayan. So open nyo lang po yung Macro version 1 SMS automation folder. So ito po yung script po natin mga kabitik na Macro version 1. Okay. So i-download nyo lang po yan sa cellphone nyo para pwede nyo po siya ma-import. Okay. So punta tayo dito sa ating cellphone. So punta muna tayo dito sa Macro. So as you can see, wala pa tayong naka-configure na script dito sa ating Macro application. So punta tayo dito sa export and import button, and then punta tayo dito sa storage, dito sa import side, and then i-download nyo po yung Macro version 1 dito sa ating cellphone. So i-click nyo lang po itong Macro version 1 pag mayroon na kayong na-download, and then click nyo lang po itong clear existing and import all, and then punta kayo dito sa macros. Okay, dito sa baba. So meron na po tayong naka-configure na Macro version 1 para po sa GCash or PMaya payment po natin. Okay, so proceed po tayo dito sa ating installation guides dito sa step 4. So i-configure na po natin tong MacroDroid application po natin. So click lang po natin to. So dito po mga kabitik, dito sa trigger function, so wag nyo na po yung galawin. So i-follow nyo lang po yung ating guide para hindi po kayo magkamali po dito mga kabitik. Okay? So yung una po natin is punta tayo dito sa action. Okay? Dito sa baba. So action. And then punta tayo dito sa text manipulation, dito sa butcher characters.
Okay, so meron lang tayong papalitan dito. So punta kayo dito sa baba. So as you can see mga kabitik, pag meron kayong nakita na W10 dito sa text manipulation, so yan po yung butcher characters. So yan lang po yung papalitan po natin or i-edit natin. So click lang po natin yan, tapos configure, tapos click po natin OK. So ito po yung butcher characters po mga kabitik. So dito po mga kabitik, nakalagay po siya ng 10 characters. So example po mga kabitik, pag gusto nyo po ng 6 character lang doon sa butcher code nyo, so pwede nyo po siyang gawin 6. Okay, so click nyo lang po OK pag nabago nyo na po yan. Ayan, so proceed po tayo sa next step natin. So punta tayo dito sa send SMS. So magsiselect po tayo dito ng SIM network. Okay, so click lang po natin tong send SMS and then configure pa natin. So make sure mga kabitik, so nakaselect po kayo dito ng SIM network niyo po. Okay, so sa akin select ko lang po GOMO. So yan po yung gamit ko po na SIM card. So click lang po natin tong check. So dito sa baba mga kabitik, huwag nyo na po yan galawin. Okay, so click nyo lang po itong check. And then proceed po tayo dito sa ating next step, dito sa local variables. Okay, click lang po natin tong local variables, itong kulay green dito sa cellphone po natin. And then punta tayo dito sa RCBMT. Ito po yung receive amount from GCash. So click lang po natin tong RCBMT. So dito po mga kabitik, so marami po siyang category. So dito po sa PHP01, pwede po natin tong i-edit. So ilagay po natin dyan 5 pesos. So ito po yung amount na marireceive po natin sa GCash. So magti-trigger po siya, tapos magsisend po siya agad ng butcher code dun sa GCash number na nagsisend. Okay, so balik kumbaga po mga kabitik, ito po yung rate po natin ng butcher code po natin. Okay, so pwede po tayo maglagay din po dito sa PHP02. So dalawa yung sample po natin. So example dito sa PHP02, 10 pesos. Okay, so pag nag-send po si customer ng 10 pesos ng GCash, so matitrigger po yung ating macro. So magsisend po agad si macro ng butcher code dun sa customer. Okay, so back po natin. So proceed po tayo dito sa RBCMYA. Okay, ito po yung receive amount from Maya payment. Okay, so RCBMYA. So dito ganun pa rin. So lagyan natin siya ng 5 pesos. Okay, so kapag nakapag-receive po tayo ng 5 pesos payment po from Paymaya. Ayan, so itong PHP02, palitan lang natin ng 10 pesos. Ayan, so yan lang po yung sample po muna natin mga kabitek. Okay, so kayo na po yung bahala sa iba. Okay, so back po tayo and then proceed po tayo sa next step natin dito sa BMTX. Okay, ito po yung sa text message na marireceive po ni customer. Okay, so itong BEMTX. And then dito sa PHP01, so pwede po natin tong lagyan ng amount po dito. Okay, yung 5 pesos amount. And then yung PHP02, pwede rin po natin lagyan ng 10 pesos. Ayan. So yan po yung text na marireceive po ni customer. Ayan. So back po tayo and proceed po tayo dito sa ating BCHCD. Ito po yung sa butcher code po natin. Okay, so click lang po natin tong BHCD. So dito po mga kabitik, itong 01. So dito po tayo maglalagay po ng butcher code. So example po mga kabitik, gawa po tayo ng butcher code po dito na 6 character. Kasi yung nilagay po natin doon sa butcher characters po natin is 6 digit. So yan po yung ilalagay nyo po dyan mga kabitik na butcher code. So dapat naka 6 characters lang po siya. Okay, so example, maglagay pa tayo ng pangalawang butcher. Okay, so ganyan po yung format niya mga kabitik pag naglagay po kayo ng butcher code dito sa macro. Okay, so ganyan lang yung format niya. Ayan. So click lang po natin OK. So pag nakalagay na po kayo ng butcher code, and then yung, so bali ito po yung worth of 5 pesos amount po mga kabitik. So ito po yung masisend po doon sa customer na butcher code pag nag-send po sila ng 5 pesos amount through GCash payment. Okay, or sa Maya payment. Ayan, so click lang natin OK. So
lagyan din po natin tong 02. So ito po yung sa 10 pesos amount po na voucher code. So lagay din po kayo dito ng voucher code. Example lang po ito mga kabitek, okay? Na voucher code. Ayan. So lagyan natin ng voucher code. So okay. So meron po tayong voucher generator na gagamitin mga kabitek. Okay, so ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano po mag-generate ng maraming voucher code through Micmon server. Okay, so papakita ko po yan sa inyo mamaya. Ayan, so sample lang po muna to. So click lang natin okay. Ayan, so meron na tayong voucher code para sa 5 pesos at saka sa 10 pesos. Okay, so back lang tayo and then proceed tayo dito sa next step natin. So punta tayo dito sa BDRT. So ito yung sa edit time. Ayan. So dito since yung ating PHP 01 is 1 hour, ayan yung 5 pesos natin. So edit lang natin yan. And then click OK. And then yung PHP 02 natin is 3 hours. Ayan. So ito po yung marireceive na text po dun sa customer natin. Okay, bali marireceive po ito sa customer na text message, kasama po ito. Ayan, so back po tayo and then proceed tayo dito sa ating BOSR, itong edit device user. Okay, so dito po mga kabitek, so usually sa mga ticket code natin or voucher code natin is naka 1 device lang naman po siya. So lagay nyo lang po dyan 1 device. Ayan, so 1 device lang. Ayan, so back po tayo and then punta tayo dito sa pang last, itong WFNM. So itong welcome message po natin. Okay, so punta tayo dito sa baba. So edit lang po natin yan. So pag gusto nyo po yan i-edit, pwede nyo po yung i-edit mga kabitek. Okay, so sa akin as is lang muna to kasi sample lang mo naman po ito. Okay, so pwede nyo po yan baguhin pag may gusto kayong magandang idea. Okay, so click na natin okay. So ngayon po mga kabitek, enable po natin yung macro natin. So wag nyo pong kalimutan po itong i-enable. Okay, so as you can see, naka-disable pa po siya mga kabitek. Okay, so punta tayo dito. Pagkatapos nyo po ma-set up yung macro nyo po mga kabitek, so wag nyo pong kalimutan na i-save. Okay, so click nyo lang po itong check button. So double check lang natin. Okay, double check lang natin kung na-save ba. O yan, so na-save na po siya. Ayan, so back po tayo and then as you can see, naka-disable pa po siya. So enable lang po natin to and then yung notification po niya dapat i-allow po natin at saka yung SMS. Okay, so i-allow po natin. So minimize muna natin tong macro and then long press lang po natin yung application po ng MacroDroid. Punta kayo dito sa app info. So dito po sa notification, so dapat i-allow nyo po yan mga kabitek. Okay, so punta kayo dito sa permission. So dapat naka-allow po yung SMS kasi automatic po siya na magsasend ng text or SMS doon sa mga customer natin. So yan po yung mga i-allow nyo po doon sa MacroDroid application. Okay, so dito naman po sa GCash, so dapat naka-allow po yung notification niya. Okay, so long press lang natin tapos punta kayo sa app info. So yung notification dapat naka-allow po yan or naka-enable. Okay, so dito sa permission ganun pa rin. So dapat naka-allow po yung notification. Ayan. So ngayon po mga kabitek is mag-try po tayo. Okay, so mag-test po tayo if working po ba yung ating setup po ng MacroDroid. Okay, so kung magsisend ba talaga ng text or voucher yung ating MacroDroid dun sa customer na magsisend po ng GCash. Okay, so open ko lang yung aking pangalawang cellphone. Ayan, so ito po yung pangalawang cellphone ko po mga kabitek. So minimize ko muna to. Ayan, so open lang natin yung GCash. So ngayon po mga kabitek, mag-test po tayo. Okay, so mag-send po tayo ng GCash. So mag-login lang muna kayo ng GCash. Tapos
So ngayon po mga kabitek, try po natin mag-send po ng GCash dito sa ating o ng cellphone na mayroong macro. Okay, so try po natin mag-send ng amount at iti-test natin if makaka-receive po ba tayo ng voucher code after po ng payment. Okay, so upload ko lang yung QR. Maglagay po tayo ng amount. Tapos yung 5 pesos amount po muna yung ilalagay natin. Okay, so click natin next. Titignan natin if makaka-receive po ba tayo ng voucher na 5 pesos yung ginawa natin dun sa macro. Okay, so click natin send. And then hintayin natin. So ayun po mga kabitik, so nag-text agad si macro ng voucher code. So check natin dito sa text message natin. So ayun. So working po yung ating macro mga kabitik. Okay, so tignan natin dito sa local variables natin dito sa voucher code. Ayan, itong BC01. So as you can see po mga kabitik, pag na-send na po yung voucher code, so magiging asterisk po siya. So hindi na po siya masisend po doon sa ibang customer. So bali pag meron pang nagsisend na GCash, so yung isisend niya po is yung itong pangalawang voucher code. Okay, so doon sa bagong magsisend po ng GCash. So ganun po nagwo-work yung ating macro mga kabitik. Okay, so click lang natin okay. Okay, so try po natin tong 10 pesos amount na voucher code po natin mga kabitek. So iti-test natin if working po ba ito. Okay, so back po tayo. So bago po tayo mag-send po ng 10 pesos, balik muna tayo dito sa text manipulation. Okay, dito sa text manipulation, dito sa baba. So as you can see mga kabitek, nakikita nyo po yung PHP01. So yan po yung sa 5 pesos amount po natin. And then dito sa baba, ito yung PHP02. So meron lang tayong babaguhin dito. Itong text manipulation na merong W10, yung butcher characters, okay, na butcher code. So click lang po natin tapos configure muna natin. Ayan. So dito mga kabitek, palitan lang natin ng 6 kasi yung butcher code po natin is 6 character lang. Okay, so click na natin okay. And then punta tayo dito sa SMS. Okay, yung select network. Ayan, configure lang po natin. Tapos select po natin tong GUMO. Kung anong SIM po yung magte-text po dun sa mga customer. So select nyo lang po yan. Tapos click check. Okay, so pag na-set na po natin yan, so pwede na tayo makapag-send po ng 10 pesos dito sa cellphone po natin. Okay, so test natin if gagana ba yung ating 10 pesos. Okay. So upload ko lang ulit yung QR code. So ngayon is magsisend po tayo ng 10 pesos amount. Ayan, so click lang natin next. So confirm, tapos send. So hintayin lang natin yung code. So ayun po mga kabitik, nag-text agad si macro ng voucher code after po natin makapag-send ng 10 pesos. So check natin dito sa text message. So ayun mga kabitik, so ito po yung 10 pesos voucher code natin. So tingnan natin dito sa local variables. Ayan, dito sa voucher code, dito sa 02. So ganun pa rin po siya mga kabitik. Pag nasend na po yung ticket code or yung voucher code dun sa customer, so mag-a-asterisk na po siya. So ito na po yung available voucher code na isasend niya dun sa next customer na magsisend po ng amount. Okay, so ganun po siya mag-work po mga kabitik, yung ating macro application. Okay, so yung next step po natin mga kabitik, okay, so gagawa po tayo ng maramihang voucher code. Okay, so using Micmon server. So punta tayo dito sa ating installer. So minimize ko muna to. Ayan. So open lang natin, okay?
So, click lang po natin tong butcher generator mga kabetik, itong Micmon. Pag gusto nyo po ng Micmon generator, pwede naman po itong the user man. So, ngayon, yung ipapakita ko muna sa inyo itong Micmon generator. So click nyo lang po itong Micmon button dito sa butcher generator. So, mag-i-extract po siya dito sa desktop. Ayan. So, open lang po natin yung folder. So, open lang po natin tong application ng Micmon server. And then, click lang po natin tong open Micmon. So dito, ito po yung login portal po ng Micmon mga kabitik. So dito, ilagay nyo lang po yung default username at saka yung password po ng Micmon. So username, Micmon lang. And then yung password niya is 1234. So click nyo lang po login. And then dito, click nyo lang po itong add router. So dito sa season name, maglagay lang po kayo dyan ng kahit anong pangalan. Okay, sa akin Hoplite lang. Kasi Hoplite yung Microtech na gamit ko po. And then dito sa IP Microtech, so punta lang kayo dito sa ating installer. So click nyo lang po itong Winbox para makapag-access agad kayo ng Microtech. So lagay nyo lang po yung login password nyo po dyan. So click nyo lang po connect. And then punta kayo dito sa Home AP. Okay, so hintayin lang natin. Naglo-load pa yung Hoplite. Ayan, so kung ano po yung nakalagay po dito sa IP address mga kabitek, so yan po yung ilalagay nyo po dito sa IP Microtech. Okay, so 192.168.105. So yan po yung nakalagay po sa akin. And then lagay nyo po yung username ng Microtech nyo po at saka yung password nyo po ng Microtech. And then hotspot name, pwede kayo maglagay dyan ng kahit ano. Okay, DNS ganun pa rin, maglagay lang kayo ng kahit ano. So dito PHP lang yung currency. Tapos click nyo po save. And then click nyo po pin. So pag okay po yung pin nya, so click nyo na po itong connect. And then hintayin lang natin na makapasok po tayo sa dashboard. So ito na po yung dashboard po ng Micmon. So dito po mga kabitik, yung unang gagawin natin, punta kayo dito sa hotspot. Gagawa muna tayo ng user profile. Okay, so add profile lang po tayo. And then dito, maglagay po tayo ng 1R. And then yung address pool, itong DHCP pool 1 kasi yan po yung pool ng aking Microtech, yung sa hotspot. Okay, dito sa hotspot, dito sa server. Okay, dito sa server. Ayan, so ito po yung address pool niya. So DHCP pool 1. Okay, so balik tayo sa Micmon. And then share user, so siyempre one device lang, tapos maglagay kayo ng limit per device, so 5M lang. Upload at saka yung download. And then yung expired mode, so remove and record lang. And then yung validity niya is 1 hour. Ayan, so yung price niya is 5 pesos at saka yung selling price 5 pesos pa rin. Okay, so click nyo lang po save. Ayan, so pag meron na kayong user profile, so punta kayo dito sa users, tapos mag-generate po kayo ng butcher code. Okay, so sample, mag-generate po tayo ng 100 butchers. Okay, so yung maximum lang po per generate po ng Micmon is 500. Okay, so yung i-generate muna natin yung 100 butcher code lang. Okay, so yung server hotspot, tapos user mode, username equals password. Okay, so yung itong name length po mga kabitik, ito po yung butcher characters po natin. So dapat 6 character lang. Okay, kasi 6 characters lang po yung sinet natin doon sa macro application. Okay, so itong characters po mga kabitik, so pwede po kayong pumili dito. Sa akin, itong capital letters at saka itong numbers. Okay, combination po siya ng numbers at saka letter. And then yung profile niya is itong 1R. And then yung time limit po mga kabitik, lagyan nyo po siya ng 1 hour. Okay? So click nyo lang po itong generate button. And then hintayin lang po natin na matapos yung generate ng butcher. Okay? So punta kayo dito sa user list. So meron na po tayong mga butcher code mga kabitik na 6 character. Ayan. So click nyo lang itong profile, itong 1 hour. And then punta kayo sa comment. So meron po tayong 100 butchers. Click nyo po itong CSV para ma-convert po siya into Excel. Okay, click nyo lang po itong download. And then open po natin itong Excel. Okay. Ayan. So close muna natin to. And then dito po mga kabitik, remove lang natin to.
And then, itong B, delete lang natin yan. Tapos, delete lang natin. Okay. Ayan. So, meron na po tayong 100 vouchers. So, copy lang po natin yan. So, copy lang natin. Tapos, send po natin sa Messenger. Okay, dito sa Messenger natin. So, paste lang po natin. Ayan, so meron na po tayong vouchers dyan. So, punta tayo dito sa cellphone po natin. Okay. Ayan, so punta tayo dito sa Messenger. So, copy lang natin tong vouchers natin. Tapos, punta tayo dito sa Micmoon. And then, punta tayo dito sa voucher code. Tapos dito sa 01, ito yung 5 pesos amount natin na voucher. So, pwede po natin yan i-remove kasi gawa-gawa lang po natin yan na voucher. Tapos, i-paste po natin yung generate po natin na voucher code dun sa Micmoon. Okay? So, ayan. Tapos, click lang natin okay. So, meron na po tayong mga voucher codes mga kabaitik na galing po kay Micmoon. Okay? So, sobrang dami po niyan mga kabaitik. Ayan, so tignan natin dito sa Microtech. So, andito po yung mga vouchers code po mga kabaitik. Ayan, so nakikita nyo po yan, WMM739. Ayan, so yan na po yung mga vouchers, no? So, ganun lang po yung pag-generate po ng maramihang vouchers po mga kabaitik. So, gagamit lang po kayo ng Micmoon server or the userman. Okay? So, ngayon po, proceed po tayo dito sa ating Microtech Hotspot Portal Integration. Okay? So, yung first step natin dito is itong make button script for your portal. Okay, yung dun sa portal natin meron siyang button na buy e-wallet or GCash. Okay, so ipapakita ko po sa inyo mga kabaitek dito sa so punta tayo dito sa installer po natin mga kabaitek. So dito po mga kabaitek meron po tayong hotspot portal. So click nyo lang po itong 1. Ayan, so magi-extract po siya dito sa desktop po natin. So ito po yung hotspot portal po mga kabaitek ng number 1. Okay, so ilagay nyo lang po ito dun sa Microtech files nyo po. Okay, para ito po yung makita. Okay, punta kayo sa Microtech. Ayan, so close muna natin to para hindi kayo malito. So punta kayo dito sa files. So pag mayroon kayong existing files, so pwede nyo po yan i-remove. Ayan, so hintayin lang po natin ma-remove. And then drag nyo po itong hotspot file papunta po dito sa Microtech. Okay, so hintayin lang po natin matapos yung upload. Ayan, so ngayon po mga kabaitek, mag-connect po tayo dito sa ating hotspot. Okay, dito sa ating Microtech. So ngayon po mga kabaitek, punta tayo dito sa settings, tapos dito sa network, and then dito sa Wi-Fi. Okay, so connect po tayo dito sa Starlink SSID. Okay, itong Wi-Fi. So ito na po yung portal po mga kabaitek na in-upload po natin kanina, yung hotspot portal 1. Ayan, so meron na po itong button na buy ticket via GCash. Okay, so ito po yung view reach button niya. Ayan, pwede nyo po yan ma-edit. Ayan, so pwede nyo po itong ma-download itong hotspot portal mga kabaitek. Okay, so pag na-click po natin tong buy ticket via GCash button, so mapupunta po siya dito sa landing page template po ng GCash. Ayan, so pwede nyo po yan ma-edit mga kabaitek. Ayan, so pag gusto nyo po itong i-edit mga kabaitek, so dapat meron kayong idea kung paano mag-edit ng HTML. So turo ko rin po sa inyo kung paano mag-edit. So mag-install lang po kayo ng Visual Studio Code. So sa akin meron na po akong Visual Studio Code na application na naka-install ko dito sa PC. So click lang natin tong new window. Okay, tapos select nyo po ito, tapos open nyo po yung folder. Okay, hanapin nyo lang po yung macro B1, and then select nyo po itong hotspot portal. Okay, and then dito po open nyo po itong hotspot portal. Okay, so itong 1, ayan, so ito po yung login. So dito po kayo mag-i-edit. Okay, so hanapin nyo lang po yung rate po natin dito. Ayan, ito po yung amount dun sa Wi-Fi. And then ito naman po yung sa GCash template. Okay, itong HTML. So pwede nyo po yan mabago mga kabaitek. Ayan, so 1 hour 5 pesos. Ayan,
So yung sa image naman po dun sa QR code ng GCash, so pwede nyo po yan palitan para dun ilagay yung QR code nyo para pag nagbayad po si customer, so direct na po sa inyo, hindi na po sa akin. So ganun lang po yung gagawin po natin mga kabitek. Okay, so marami pa po tayong mga libre po dito na portal. Ayan, so meron pa yung 2, 3, 4. So click nyo lang po yan, so mag-i-extract po yan dito sa lista po natin. So click nyo lang po yung 2. So mag-i-extract po siya dito. Ayan. So ito po yung hotspot portal. And 3. Ayan. So 3 at saka yung 4. Ayan. So ngayon po mga kabitik, yung last gagawin po natin. Punta tayo dito sa guide po natin. So mag-add po tayo ng walled garden script para po sa GCash at saka Maya. Okay. Dito sa Microtech po natin. And then bago po natin yan mag-add, so punta muna tayo dito sa installer. So, punta tayo dito. Ayan. So, click po natin tong walled garden button po dito mga kabitek para mag-extract po siya dito sa desktop. Ayan. So, ito po yung walled garden script po. So, copy lang po natin yung script. So, para po ito doon sa GCash at saka PMaya application po mga kabitek. Okay. So, copy lang po natin yan. And then, punta kayo dito sa Microtech. Okay. Dito sa new terminal. And then, paste nyo po yan dyan mga kabitek para magkaroon po ng free access internet po yung GCash at saka yung PMaya application po mga kabitek. Okay, so para makapagbayad po sila sa inyo kahit wala pa silang voucher code, so pwede po nila ma-access yung GCash at saka yung PMaya application. Okay, so pagkatapos nyo po yan ma-add po dyan mga kabitek, so pwede na po nila ma-open yung GCash. Basta connected lang po sila dun sa Wi-Fi hotspot niyo po. Okay? So, yan lang po yung ating tutorials mga kabitek at huwag nyo naman po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.